Hello mga sis! Magandang araw! For today's vlog, samahan nyo na naman kami sa aming panibagong vlog. Dahil matagal-tagal po tayong hindi nakagawa ng mini vlog at na-miss ko po kayong lahat. Kumusta po kayong lahat? At kung kami naman po ang inyong tanungin at hito nakakasurvive pa rin. At mabuting mabuti. Namiss ko talaga ang mga ganitong eksena natin mga sis Brad sa araw-araw. Diba? Namiss ko yung nagsasabi ako na, hello mga sis Brad. O diba? Namiss nyo rin ba? At ito na nga mga sis Brad. Pasensya na po kayo at medyo matagal po tayong hindi nakagawa ng mini vlog. Gumagawa din naman ako ng mini vlog pero hindi po sabi na voice over kundi yung mga ano lang, update lang po sa buhay natin. Pero ngayon po gagawa po ako ng ating mini vlog dahil namiss ko talaga ang ganitong gawain ko araw-araw noon. Hindi po talaga ako nakapag ganito noon mga ilang buwan na dahil nga po may mga problema po tayong hindi inaasahan sa buhay natin at siyempre kailangan din po nating magpahinga at nawalan po talaga ako ng gana, ewan ko. Pero nagre-reels naman po kami pero sa mga ganitong eksena po natin sa buhay natin na araw-araw ko po kayong ginagawaan ng mini vlog para po makita nyo ang buhay namin. Ay naku, hindi na po ako nakakagawa. Kaya ngayon, ito samahan nyo po ako sa aming araw-araw na kaganapan at kaninang umaga nga at ito po ang aming ulam, pusit na adobo pero hindi ko po yan nilagyan ng toyo yung ating pusit dahil malansa po kasi nalalansahan po, hindi masyadong kumakain yung mga bata at saka si Jason kung mayroong toyo yung ating adobo na pusit na gusto talaga nila ay adobo ko lang sa kamatis kaya marami ang kain nila dahil hindi ko po nilagyan ng toyo dahil malansa daw pag mayroong toyo. Ganun din ba kayo mga sis? At ayan nga ang sarap ng kain nila, muntik pa ako dito maubusan ng ulam pero okay lang kasi nandito lang naman ako sa bahay, sila kailangan nilang kumain ng marami at makapagbaon sa school. O siya mga sis Brad, sino po ang mga bagong followers dito? Sino po yung mga bagong nandito po sa ating family na sis Ging and family vlog? At welcome po kayo dito sa ating page na ito. Welcome po kayo dito sa aming pamilya. Hello po, comment po sa mga baguhan dito na sumasabaybay po sa amin. At kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong suporta at maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos, ang aming mga reels. At ayan na nga si Inday at saka si Kuya Kyle, tapos na pala sila nakapagbihis dyan at ready to go na sila sa papunta ng school. Parang kailan lang mga sis Brad, yung mga datihan ko pa na nakasubaybay sa buhay namin at aming mga followers dito. Parang kailan lang ang liliit pa nilang dalawa. Ako ang nagbibihis sa kanila, ako ang nagprepare ng kanilang mga gamit papunta ng school. Ngayon, pinababayaan ko na lang talaga sila mga sis Brad. Sila na talaga ang gumagawa ng kanilang mga gamit, ng kanilang mga kailangan papunta ng school. Sila na ang gumagawa, sila na nagbibihis kusa. Ako hindi na ako gumagawa para sa kanila. Ang bilis talaga ng panahon, ano? At ayan na nga mga sis Brad, hinatid na pala sila ni Jason papunta ng school at ako naman, naiwan ako dito mag-isa sa bahay. At pag alis nila, ayan, nagsimula na po tayo mag-shoot ng ating mga product mga sis Brad. Opo, nag-affiliate na po ako ngayon mga sis Brad at ako happy po ako mga sis Brad nung na-monetize po ako sa affiliate. Bali sa Black App po ito mga sis Brad na affiliate natin at mayroon din po tayo dito sa Facebook na affiliate po tayo sa Shopee. At kahit papano mga sis Brad, malaking tulong din po ito ang kita natin sa pang-araw-araw natin mga sis Brad at pamili lang pa natin ng ulam, diba? At pangbayad sa ating mga bills. For this video, pagluluto na naman tayo mga sis Brad ng ating ulam pag umaga at pabaon natin sa ating mga anak. Nag-daily routine na naman tayo or morning routine na naman tayo. Ang aking lulutuin nga dito mga sis Brad ay adobong manok. Pero ang adobong manok ko mga sis Brad ay hindi ko na po ito ginigisa, dinidirekta ko na lang. Pagtapos kung hiwa-hiwain itong isang buong manok, ay nilagay ko lang ito sa ating frying pan. Tapos nilagay ko lang ito ng maraming luya, sibuyas at saka bawang. Ganito talaga ako mga sis Brad mag-adobo. Hindi ko na talaga ito ginigisa dahil kusa naman ito nagmamantika yung ating manok kahit sa karning baboy. Ganito rin ang aking ginagawa, hindi ko na ito ginigisa. Dinidirekta ko lang ito lagay sa ating kawali. Tapos ilalagay ko lang ito sa ating apoy, lagyan ng mga pampalasa. Lagi lang natin siyang halo-haluin para hindi sa dumikit dito sa ating frying pan. Kasi kusa lang talaga yan mga sis Brad magsasabaw or magtubig yung ating karne. Kaya hindi ko talaga ginigisa. Hinahayaan ko lang talaga yan sa apoy hanggang sa lumalabas talaga yung kanyang sariling mantika. At ngayong umaga nga may naglako ng
labong dito sa aming bahay, kaya bumili ako ng 2 balot, bale 40 pesos. Kaya sabi ko, yung labong na aking nabili, ihalo ko dito sa ating manok. Pinakuluan ko pala muna yan mga sis Brad, yung ating labong hanggang sa maluto bago ko pala nilagay dito sa ating adobo. Habang nagtutubig pa yung ating manok, ay nilagay ko na itong ating labong para mailaga-laga pa natin itong ating labong at ma-absorb din ng labong yung ating pampalasa na ilagay dito sa ating adobong manok. Tapos halaluin lang talaga natin yan mga sis Brad hanggang sa matuyuan siya or maiga na magmamantika na talaga siya. At sa oras na ito mga sis Brad, medyo naiga-iga na nga yung ating adobo. Nilagyan ko pala ito ng 2 kutsarang asukal na brown para sa maging malasa talaga sa mga sis Brad. O di ba naglalagay din ba kayo ng asukal pag nag-adobo kayo mga sis Brad? Ganyan po talaga ako mag-adobo. Nilagyan ko yan ng kaunting asukal at saka oyster sauce. Tapos halu-haluin ko lang talaga yan. Yan, ganyan lang ako mag-adobo. At sa oras na yan ay medyo nagmamantika na yung ating manok dyan. O yung ating adobo nagmamantika na yan. Kaya halu-halo ko lang yan hanggang sa talagang totally na talaga na maiga. At ayan na nga mga sis Brad, luto na pala yan. Nailagay ko na pala yan sa baonan ni Kuya Kyle at saka ni Inday at saka ni Jason. At ayang natira, yan ang iulam namin sa aming almusal. At ulam ko na rin sa pananghalian, pero hindi na ako kumain ng pananghalian mga sis Brad dahil ngayon ang kinain ko ng pananghalian itlog at saka pandesal. O diba? Baliktad ang inyong lola mga sis Brad, ang almusal pinangtanghalian, ang tanghalian inalmusal ko. O diba? Kasing baliktad ng damit ni Kuya Kyle ang utak ng inyong lola mga sis Brad. Tawa ako ng tawa dito dahil ang damit nga ni Kuya Kyle na sinuot ay baliktad. Papasok na ng school, baliktad yung damit niya. Ganyan po ko talaga si Kuya Kyle ngayon mga sis Brad. Hinayaan ko na lang talaga na siya na talaga ang maghanap ng damit niya, siya na talaga ang magsuot ng damit niya. Parang kailan lang nga maliit pa si Kuya Kyle. Ngayon ang laki niya na. Noon ako pa nagbibihis sa kanya. Ngayon siya na ang kusa talaga nagbibihis. Kahit si Inday ganun din. Marami pala akong mga comment na nababasa na pinipigilan ko daw si Kuya Kyle kumain, samantala daw ako ay hindi naman daw ako nagpipigil lang kumain. Sa akala nyo lang po yun, hindi ako nagpipigil kumain. Nagpipigil talaga kung kumain. Sarap-sarap kaya kumain. Kaya pinipigilan ko sarili ko na huwag kumain o kaunti lang kakainin. Kaya ko nga po pinipigilan si Kuya Kyle na kumain dahil ayaw ko si Kuya Kyle matulad sa akin. Sa nakikita nyo lang po yun na puro kain kami dahil po ang aming content ay kain or mukbang or food trip. Kaya yun ang nakikita nyo, puro kami kain. Tabain lang po ang pamilya namin kaya nakikita nyo mataba po kami. Pagdating ni Inday dito sa bahay, galing ng school, at ayan, dami na siyang sinasabi sa akin dahil Teacher's Day nga daw. Bale, itong video na ito ay kahapon pala ito ng hapon. At hihingi si Inday sa akin, nabibili daw kami ng cake para daw sa Teacher's Day. Ngayon ngang araw, Bernes. Hindi alam ni Inday na nag-usap na pala kami ng mga parents na mag-contribution nga kami para bibili ng cake para kay teachers niya. Pero nagbili rin pala ako ng bulaklak para sa kanilang dalawa ni Kuya Kyle para ibigay din nila kay teachers nila. At siya nga pala mga sis Brad, itong video pala na ito, pagdating rin ni Kuya Kyle galing din ng school at ina-reels ko nga ito at marami nga comment na hinagis daw ni Kuya Kyle itong kanin. Oo nga mga sis Brad, dito ko lang talaga nakita sa video na ito na nahagis nga pala ni Kuya Kyle itong kanin nga. Ayun, kita nyo nga yun, diba? At hindi ko talaga nakita yun habang nagbi-video ako, kaya sorry. At ayun nga, pinagsabihan ko nga si Kuya Kyle. Hindi ko talaga napansin na nahagis na pala yung kanin kasi nag-concentrate nga ako sa tingin sa kayang kinukuha na na ulam dahil gusto niya nga ubusin yung ulam na yun. Pero sabi ko wag, dahil kakain din si Inday, wag niyang ubusin dahil kakain din kapatid niya, tirahan niya. At pagdating nga hapon, pagdating ni Jason, niyaya ko pala si Jason na pupunta pala kami dito sa bayan sa barangay Sibsib para bumili nitong dalandan dahil inuubo talaga ako mga sis Brad. Gusto ko talaga ng something maasim na dadampi dito sa lalamunan ko dahil ubo ako ng ubo, kati talaga yung lalamunan ko. Kaya nga bumili kami dito ng dalandan. O tapos namin bumili ng dalandan at ito naman sa kabilang side ay nakita pala ni Jason na mayroong nagtitinda ng tusok-tusok na kikiam. Kaya bumili rin kami dito. Dalawa lang pala kami lumabas dito mga sis Brad dahil yung mga bata ay wala.
Pagdating nila dito sa bahay, umalis na rin sila. Si Kuya Kyle nag-basketball, si Inday gumala. Kaya nung umalis kami dito sa bahay ay wala yung mga bata. Kaya kaming dalawa na lang. Binilhan na lang namin sila ng pagkain para may mapasalubong kami sa kanila. Bali 2 piraso lang pala ang nakain ko dito na kikiam at ayaw ko na rin kumain dahil busog ako dahil nga yung habang nag-aantay kami dito ng maluto itong kikiam ay kumakain pala ako dito ng dalandan kaya medyo nabusog ako. Kaya binigay ko na lang itong aking kikiam kay Jason at siya na lang ubos at umuwi na rin kami sa oras na yan pagkatapos namin kumain. At itong video na ito kaganapan naman namin kaninang umaga at ito lang palang din ang aking niluto, ang chorizo, dahil nga nung pumunta kami doon ng Sibsib ay bumili na rin kami ng chorizo ni Jason, 2 balot para maiulam yung mga bata ngayong umaga at mabaon na rin nila sa school. Pati na rin si Jason binabaon niya na rin. Tapos nagprito lang din ako ng itlog. Yun lang ang aming ulam ngayong umaga. Nagagandahan talaga ako dito sa aking lutuan na ito. Medyo matagal ito para sa aking mga sisbrad. Maganda talaga ito lalo hindi sa nagkukonsume ng maraming mantika. Kaunting patak lang ng mantika ang aking inilagay. Ayun, naluluto na kaagad yung itlog. Kaya gusto ko talaga magluto. Basta side up talaga ang aking lulutuin. Dito ako nagluluto dahil hindi siya nag-ano ng mantika na marami. At pagtapos ko magluto at ayan na i-prepare ko na rin pala yung baon ng mga bata. Hindi pala nila nadala yung baonan nila mga sisbard dahil half day lang pala si Kuya Kal tsaka si Inday ngayon. Dahil Teacher's Day nga daw ngayon kaya half day lang sila kaya sabi nila hindi na daw sila magbabaon. Kaya ayan, kinain na lang nila yung baon nila dito. Dahil half day lang sila ni Kuya Kyle kahapon sa school dahil nga Teacher's Day at nakauwi pala siya ng maaga. Pagdating niya dito sa bahay, dumating nga itong panel. Kaya nabumili na rin ako ng Pepsi at sabi ko sa kanya ipasok niya ito dito sa loob. Kung noon, pag ako ay bumibili, hinaantay ko pa yan si Jason bago maipasok itong aking Pepsi dito sa loob. Pero ngayon, pag nandiyan lang si Kuya Kyle na talagang bahala. Nasasabi ko nga nung nakaraan sa mga vlog ko, parang kailan lang, batang-bata pa si Kuya Kyle, talagang inaalagaan ko pa. Pero ngayon, siya na nag-aalaga sa akin. Siya na tumutulong sa akin dito sa loob ng bahay dahil nga may trabaho si Jason. Pagdating ng hapon, nagpaalam pala si Kuya Kyle sa akin na mamingwit daw siya. Sabi ko sa kanya, saan sa mamingwit? Sabi niya sa ilog. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka na mamingwit doon sa ilog. Ito, bigyan kita pera, bumili ka ng isda doon sa mayroong may-ari ng face pan at doon ka mamingwit. Kaya bumili si Kuya Kyle ng isda doon ng tilapia at namingwit kaya sa pagdating dito sa bahay at ayan sabi niya lilinisan niya na daw kaya sabi ko sa kanya doon muna sa labas ito linisan dahil para hindi malansa yung ating lababo. Nilinis nga ni Kuya Kyle lahat ng kanyang pinamingwitan na tilapia. Anak ko sobrang linis talaga ng paghalinis hindi sa esa niya talaga yung gupit tong mga palikpik at habang naman naglilinis si Kuya Kyle ng tilapia ako naman ay naglaga ako dito ng labong at saka ng munggo. Yung labong pala ay hinalo ko lang doon sa munggo para mailaga at paglabas ko naman dito si Inday nakita ko doon sa harapan ng bahay sa simbahan naglaro pala sila ng Chinese garter at tawang-tawa ako talaga kay Inday dito dahil hindi nga marunong mag Chinese garter nadapa-dapa pa kaya tawa kami ng tawa dalawa ni Kuya Kyle dito. Mga batang 90s, 80s, 90s na mga bata related ba kayo dito sa Chinese garter? Usong-uso pa talaga dito yan sa amin. Sino nakaranas maglaro ng ganitong laro dati mga sis brad yung Chinese garter saka tumbang piko ay naku sobrang saya talaga ng mga laro na yun. Pero ngayon, aywan ko kung mayroon pa naglalaro dyan sa mga city area ng mga kabataan. Siguro wala na kasi puro na sila gadgets. Habang naglilinis na si Kuya Kyle doon ng kanyang mga tilapia pa hindi pa natapos ako naman dito sa labas ay nagsisibak na ako ng kahoy na paggatong ko dahil nga sa kahoy ako naglaga ng munggo. Wala akong paggatong kaya namulot muna ako ng mga kawayan at sinibak-sibak ko ngayon para may paggatong ako. Basta mga laga-laga kasi mga sisbrad sa kahoy ko talaga nilalaga yan. Pagkatapos ko nga maglaga at pinasok ko na rin yung aking mga nilaga doon na labong at saka munggo at dito ko na nga pinagpatuloy yung aking pagluluto dahil madilim na nga doon sa labas. Nagiwa-hiwa na pala ako dyan ng kalabasa at saka talong para ilagay ko doon pala sa aking munggo na mayroong labong. Yung labong pala na yun mga sis brad ay tira-tira ko pa nung isang araw. Natatandaan nyo ba yung nagluto ako ng adobo na manok dahil lagyan ko ng labong. Ayan, nagtira talaga ako dyan ng kaunti kasi gusto ko talagang gulayan at sabi ko nga lagyan ko siya ng munggo ganito
gusto ko nga sana dyan lagyan ng gata. Kaya lang natinatamad na ako magbili ng panggata. Kaya hindi ko na lang ginataan. Pero masarap pa rin kahit walang gata. At habang nagluluto nga ako dito ng ating gulay, piniprito ko naman yung tilapia na nilinis ni Kuya Kyle. At ayan na nga yung tilapia mga sis brado. Hindi siya mataba, medyo payat yung tilapia kasi maninipis yung laman. Kaya sabi ko kay Kuya Kyle, huwag nyo na lang kainin na puro prito. Ilagay na lang natin ito sa ating gulay. At habang nagpiprito nga ako doon ng tilapia, lumabas naman ako dito sa harapan para kumuha ng malunggay dahil ilalagay natin dito sa ating munggo yung malunggay. Ay naku, nagluluto rin para kayo yung ganito mga sis Brad. Munggo na may labong, apos malunggay ang nilagay ko, may kalabasa at saka talong. Ay naku, ang sobrang sarap. Pero habang nagluluto ako dyan mga sis Brad, si Kuya Kyle naman ay nagpaalam na doon daw matutulog sa bahay nila ni tatay. Sinundo na naman siya dito ng kanyang pinsan na doon daw sila matutulog. Dahil wala nga si Kuya Kyle, kaya wala tayong video na kumakain tayo ng gulay kasama si Kuya Kyle. Nang mag-isa lang talaga akong kumakain. Nandito nga si Inday pero hindi naman kumain. Kaya sabi ko sa kanya, magpapak-papak na lang siya ng gulay kahit ayaw niya nang kumain ng kanin. Hanggang sa muli, bukas ulit. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.